It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating video for today ay ituturo ko po sa inyo paano po tayo makakapag-file ng funeral claim sa SSS through your SSS online account para hindi mo na po kailangan pang pumunta sa SSS branch. Of course guys, take note lang number 1, dapat po ikaw ay SSS member. Kapag hindi ka pa SSS member, kuha ka ng SSS number. Madali lang po kumuha ng SSS number. Hindi mo rin kailangan pumunta ng SSS branch. Sa online, pwede ka nang makakakuha ng SSS number. Pag meron ka ng SSS number, gagawa ka ng SSS online account mo para dito ka mag-file. Nagigets po? Kung gusto mong malaman paano kumuha ng SSS number online, comment ka lang, meron akong tutorial video nun, i-reply ko po sa iyo yung link ng video. Okay, so ito na. Pag mag-file po tayo ng funeral claim, mag-login lang po tayo sa ating SSS online account. Ang SSS online account na gagamitin natin guys, dapat SSS online account ng claimant ha. Yung kung sino mismo yung mag-claim. Hindi po SSS online account ng namatay na member o namatay na pensioner. Okay, sa claimant dapat. Halimbawa, ako yung magki-claim ng funeral claim kasi ako gumastos doon sa funeral o kaya ako ang spouse, no? So, SSS online account ko ang gagamitin ko, guys, hindi sa husband ko. Nagigets niyo? Okay, ngayon mag-login ka sa iyong SSS online account. Dito sa step 1, kailangan po dito ang SSS number ng member na namatay. Okay, details po ito ng member na namatay ha. SSS number niya, ang kanyang surname, ang kanyang given name, ang kanyang date of birth, at ang kanyang date of death. Sa date of death, make sure tama ang i-input nyo guys ha. Dapat magtugma to doon sa death certificate. Amount of funeral expense, and then dito po sa disbursement account. Nga pala, dapat meron ka na ring approved disbursement account sa iyong SSS online account. Kasi dyan po ipapasok ni SSS ang iyong claims. Okay? And then, dito po, civil status of the deceased, no? Ano ba siya? Married ba siya or single? And dito naman po, relationship mo sa deceased member. Halimbawa po dito, surviving legal spouse ka. Malinaw, step 1, pag okay na po, i-click natin ang proceed. Then, dito po tayo sa step 2. Guys, kapag surviving legal spouse po yung magki-claim ng funeral, optional po. Ayan, makikita nyo dito guys, optional yung sa mga resibo, mga receipts ng funeral expenses. Kahit hindi yun ipoprovide ni legal spouse. Basta dapat i-make sure ni legal spouse na siya yung gumastos doon sa funeral. Okay? Kapag ikaw legal spouse, hindi naman ikaw po ang gumastos sa funeral expense, no? Huwag kang mag-claim po ng funeral ha. Ang mag-claim dapat kung kanino nakapangalan, yung mga resibo. Okay? So, yun nga, kapag si legal spouse ang nag-claim, optional lang yung sa official receipts, kahit hindi na yun kailangan pa. Okay? Ngayon, i-upload mo po dito ang proof of membership. Halimbawa, ID nung namatay na member, SSS ID niya, o kaya E1 niya, o kaya E4 niya, proof of membership nung namatay na member. Na-gets? Then, i-upload nyo rin po ang death certificate at ang marriage certificate. Katunayan na ikaw po ay ang kanyang legal spouse. So, yan lang ang i-upload mo guys kapag legal spouse ang magkiklaim ng funeral claim. Tatlong documents lang yan na napakadali lang i-provide. And then, i-click nyo po ang next sa baba. Pag-click mo po ng next, lalabas po ito. Ito yung online certification kapag si surviving legal spouse ang mag-claim. Certificate with undertaking for surviving legal spouse. Ito po, sinecertify mo po legal spouse na ikaw talaga ang gumastos ng funeral expenses. At aware ka sa mga consequences once na malaman ni SSS na nag-falsify ka pala ng mga documents, fraud. Kumbaga guys, hindi naman pala totoo yung mga na ikaw ang gumastos, no? Kaya naman yung mga documents na sinubmit mo ay mga fake docs, no? So alam mo yung mga consequence nun, kung anong mangyayari kapag yun ay ginawa mo. So i-click mo lang tong box, check to certify and proceed, and then i-click mo ang proceed.
So dito sa step 3 ka na mapunta. Review lang to guys. Lahat ng mga details dito lalabas po. I-review mo lang yan. Kung tama yung mga detalye. Tsaka mo po i-click ang apply. Itong apply sa baba. Pag-click mo ng apply, lalabas po itong Certification of Funeral Claim Application. I-click mo lang tong box. Check to certify and proceed. And then i-click mo tong proceed. So, nandito ka na sa step 4. Completed na po siya. Nakapag-submit ka na. So, you have successfully submitted your funeral claim application on SSS on, yan kung anong date. So, meron kang magiging transaction number and bibigyan ka din dito guys ng assigned branch. So, yun na. Hintayin mo na lang ang notice sa'yo ni SSS. Kung papasok na po sa iyong disbursement account ang funeral claim. Or kaya naman, madi-deny bang yung funeral claim kung anong reason. So, mag-notify naman po yan guys si SSS sa inyo. So, ganun lang po. Ganun lang kabilis mag-file ng funeral claim sa SSS online. Kahit po hindi ka legal spouse guys, pwede ka pa rin mag-file ng funeral claim sa SSS online. Ang importante, meron kang SSS online account at member ka dapat ni SSS. Okay po? Bago ko po end ang ating video for today, sa mga naghanap dyan guys ng pabango, available po ang link ng mga products na to nasa description ng aking video. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.